Pero syempre mga ka-music, bago po tayo dumako sa atin pong issue na atin pong hihimay-himayin at bibigyan na naman ng opinion ngayong araw po ng Wednesday, dito po muna tayo sa ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang pari ang kalilipat lamang sa isang bayan. At dahil bago pa lamang siya sa lugar, hindi pa niya kabisado ang pasikot-sikot doon. At ang tanging alam niyang sakyan ay ang bus. Isang araw, sumakay ng bus ang pari dahil siya ay tutungo sa kalapit na bayan. Pagupo niya, ay narealize niyang sobra ng 5 piso ang sukli sa kanya ng bus driver. Napaisip ang pari kung ano ang gagawin niya. Naisip niya, kailangan kong ibalik ang sobrang sukli sa akin. Mali na itabi ko ito. Maya-maya lang, naisip din po ng pari na maliit na halaga lang naman to. Mapapansin pa ba yan ng driver? Hindi man siguro niya ikakalugi ang 5 piso. Iisipin ko na lang, regalo ito ni Lord. Nang dumating na ang pari sa kanyang destinasyon, ay agad siyang pumara. Pababa na sana ng bus ang pari nang maisipan niyang hugutin sa kanyang bulsa ang 5 piso at inabot sa driver. Sobra po ng 5 piso ang sukli ninyo sa akin. Napangiti ang driver at saka nagsalita. Kayo po yung bagong pari sa aming bayan, hindi po ba? Matagal na po akong nag-iisip kung saan ako maaaring sumamba. Kaya naman, naisipan kong sobrahan ang sukli sa inyo. Gusto ko lang malaman kung ano ang gagawin ninyo. Napatango na lang ang pari sa sinabi ng driver at nagpatuloy na sa pagbaba. Napabuga ng hangin ng pari at saka nagdasal. Patawad po, Panginoon. Muntik ko nang may pagbili ang iyong anak sa halagang 5 piso. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento po natin ngayong araw po ng Miyerkules? Ang integridad at pagiging tapat ay minsan nasusubok sa mga maliliit na bagay, lalo na kapag walang nakakakita. Minsan, iniisip natin okay lang yan, maliit na halaga lang naman yan, wala namang nakakakita, wala namang makakaalam. Yes, maaaring walang ibang tao na makaalam o makakita, pero ang Diyos lagi po yang nakamasid sa atin. Alam niya ang bawat kilos natin, alam niya kung kailan tayo nagiging tapat o hindi. At higit sa lahat, alam din naman po natin sa ating sarili kung tayo po ay nagiging totoo. Madalas mga ka-music, ang minsang maliit na pagsisinungaling o hindi pagiging tapat nauuwi yan sa paggawa ng mas malaking kasalanan sa hinaharap. Kapag hinahayaan po natin ang ating sarili na palampasin yung mga maliliit na bagay na mali, nakakasanayan po natin. Hanggang sa parang nagiging normal na lang ang paggawa ng mali, hindi ka na nakukonsensya. Kaya lagi po nating isaisip mga ka-music ang paggawa ng mabuti. Ipagdasal po natin sa Panginoon na lagi niya po tayong gagabayan sa atin pong mga aksyon. Mapamaliit man yan na hakbang or malaking desisyon para tayo po ay laging naiiwas sa mga tukso. Yung simpleng hindi pagbabalik ng sukli, naku, tukso yan mga ka-music, no? Maliit man na bagay, pero doon pa rin ang bagsak niyan. Hindi ka pa rin naging tapat at nakagawa ka pa rin ng pagkakamali. Sabi nga po sa Luke chapter 16 verse 10,
Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Kung sa maliit na bagay, gaya po ng pagbabalik ng sobrang sukli, ay hindi ka na maaasahan na maging tapat, ano pa kaya sa iba pang malalaking bagay? Hindi malayong matangay tayo ng tukso kung hindi tayo hihingi ng gabay sa Panginoon. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Miyerkules.